Yan, bali, hindi na po ako magbubukas ng kampo kasi medyo mahina po yung signal po. Yan po. Yan po. Yan po. So yan, salamat po kay Lord na sa gabi ito yon na sa opportunity po na makapagbigay po ng makapagbahagi po ng kanyang salita. Yun po sa bawat isa po. Yun po. Bago po natin simulan yung word po ni Lord, inaanyayahan ko po bawat isa sa pananalangin. Tayo po pananalangin kay Lord sa gabi ito. Sige po, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, sa gabing ito, Lord, nilulati ka po namin. Tinatas ka po nga namin. Father God, ikaw na Diyos sa mga Diyos, hari ng mga harit, Panginoon, mga Panginoon. Father God, ikaw na Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Father God, ikaw na Diyos na naglalang na langit at lupa, Panginoon. Paging namin mga buhay, Father God, ay sa inyo nagmula. Panginoon, sa gabing ito, kami nga po dumulog sa inyong throne of grace, Panginoong Jesus. Lord, ako nga pinagpapakumbaba kami ng inyong pagpapatawad ng binang paglinis sa inyong banal na dugo. Lord God, sa lahat ng area na aking buhay, Lord, kung nga po nagkasala, kailanman na hindi nakabot sa inyong kalulatian. Panginoong Jesus, Lord, sa gabing ito, ako nga po inyong pakalinisin ng inyong banal na dugo, Lord God. Maging sa inyong salita, Panginoon, na pumapakinggan sa gabing ito. Lord, Holy Spirit, Lord God, I pray for wisdom, knowledge and understanding, Lord. Higit sa lahat, Lord, maunawaan po namin ito. Ang inyong salita, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Sa muli, sabahan niyo po kami ng yung mga banal anghel, Lord God. Sa muli, pinapalayas namin ng mga lying spirit, ng mga panggugol na nakaway, Lord, na sila po pinapalayas namin lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Sa gabing ito, Lord. And sa muli, Lord, walulati ka po sa aming kalikitaan, Panginoong Jesus, sa gabing ito, Lord. Samahan niyo po kami sa inyong salita, Panginoon, namin pumapakinggan sa gabing ito, Panginoong Jesus, Lord. Yan. Sa muli, sa gabing ito, sa inyong halapan namin binabalik, Father God, lahat ng pinakamataas ng papuri, salamat at pagsamba. In Jesus' mighty name, I ask and pray. Amen. Thank you, Lord. Yan. Punta po tayo sa Matthew chapter 25 po. Matthew chapter 6, verse 25 po. Matthew chapter 6, verse 25 po. Yan po. Thank you po. Sige po, masabi po natin dito. Sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susutin ng inyong katawan. Sabi po ni Lord, ni Jesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So, yun po, ano po. So, sinasabi po ni Lord na mas mahalaga daw po yung buhay kaysa pagkain at yung katawan daw po, ano po, kaysa damit. Ano po. At maging sa ating iinumin, ano po, sinasabi ng Panginoon, mas mahalaga daw po yung ating buhay at yung ating katawan kaysa pagkain at sa daramtin. Ano po. Sabi po sa 26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, hindi maaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ano po. So sinasabi po ng Panginoong Jesus, ano po, mas mahalaga daw po tayo kaysa sa mga ibon, ano po, na pinapakain ng Diyos Ama. Ano po. Sabi po sa 27, Wala na. Kaya to si Pastor Rodel. Pastor Estela, hindi kayo magkasama? Good eve po. Hindi po. Hindi. Nawala na si Pastor din. Nawala si Pastor Rodel. Sa internet po ata, pero feeling ko po babalik po yun. Hintayin po siguro natin sandali. Ayan. eto na po. Kaya na pala. Ayan na. Okay na po. Sorry po. Okay na po, Pastor. Pwede na po. Okay na po, Pastor. Sige po. Sige po. Yun po. Pasensya po sa abala. Yun po. Sa signal po, medyo mahina po.
Pero palalakasin po ni Lord yung signal. In Jesus name. Sige po. Yan. Sabi po ni Lord sa 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pananamit. Saan na ba ako? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman na hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Sinasabi po ng Panginoong Jesus, kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Ano po, sinasabi po ni Lord, kailitin yung pananampalataya sa Kanya. Sabi sa 31, kaya't huwag kayong mag-alalang, baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi pa tan mga hintila nababahala tungkol sa mga bagay na iyan. Sabi ni Lord, alam ba ninyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Sabi sa 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen po, ano po. Yun po. So, gusto ko lang po i-emphasize yung dito sa 33, no? Yun sa 33. Pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ano po? Pwede po ba sa above? Sa above na version po. Pero maganda din po yung kasi doon, yung translation. Sabi dito, ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang daragdag sa inyo. Amen po, ano po. So sinasabi po dito ni Lord, ng Panginoong Jesus, ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at Kanyang katwiran. Ano po. Oo naman po, tama naman po yun. Ano po, yun talaga yung number 1 po na in-instruct talaga ng Panginoong Jesus sa bawat nananampalataya po sa Kanya. Ano po. Yun, especially mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Ano po, na sinasabi ng Panginoon, ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. Ano po. And, siyempre, normal po sa atin yun. Lalo-lalo na po sa panahon ng pangangailangan natin. Ano po, nangangailangan po tayo, tumatawag po talaga tayo sa pangalan ng Panginoon. Ano po, para tugunan po, sagutin po tayo sa lahat ng mga pangangailangan natin. Kung ano may mga problema natin. Ano po, yun po. But, pwede po ba iakyat sa 24? Sa Matthew 6:24. May sinasabi po kasi dito si Lord bago niya sinabi Sabi dito, walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi ni Jesus, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigan na ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin na ikalawa, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen po. Dito kasi may sinasabi si Lord May revelation na sinasabi si Lord Ano po? So, hindi accidental na sinabi talaga ito ng Panginoon. Ang nakikita ko po dito, talagang sinabi ito ng Panginoon dahil alam niya, ano po, na darating talaga sa point ng buhay ng isang tao na nananampalataya sa Panginoon. Especially, ano po, kung ang isang tao ay nananampalataya sa Panginoon at meron siyang maliwanag po, sinasabi niya, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at kayamanan. Ano po? Bakit kaya sinabi yun ni Lord? Ano po? Na hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi sila pwedeng pagsabayin. Bakit kaya sinabi ni Lord yun? Ano po? Ang nakikita ko po kasi dito, kasi kumukonek po ito doon sa sinasabi kanina, sa 30, punta po tayo doon sa 33. Ano po? Kung bakit niya po sinabi yon ni Jesus, na hindi natin pwedeng pagsabayin yung faith natin at saka yung kayamanan natin. Bakit kaya? Kasi nakikita ko po kasi dito, sinasabi kasi dito ni Lord sa 33, ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. Hindi aksidente yun na sinabi ni Lord na hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Bakit? Kasi ganito po, pag dumarating ang isang tao sa sitwasyon ng pagsubok, pag dumarating sa point ng pagsubok ang isang taong mayaman, tinatablan niya na si Lord. O
kinakalimutan niya na si Lord? O ano ba? Pag dumadating yung isang tao sa matinding pagsubok, dinedisregard niya na ang Panginoon. Halimbawa po, sample lang, sa loob ng church, may na-open, mayaman. Ang nakikita ko po kasi mostly, napakadaling mag-decision sa kanila na umalis. Pumol out. Umalis ng church. Kasi nga po yun. Yun yung isa na nakikita ko na parang nagre-rely sila kasi sa yaman nila. Ano po? At maliwanag po yun, sinasabi ng Panginoong Jesus bago niya sabihin tong ano na ito. Ano po? Na walang makakapaglingkod sa Diyos ng sabay, ano po, yung kayamanan at Diyos. Sinasabi nga doon ni Lord, iiwan niya yung isa, kakapuotan niya at iibigin niya yung isa, iiwan niya yung isa at kapupuotan niya yung isa. Ano po? Ano po? Yun. And again, yun, balik po tayo, ano po? Yun yung isa po sa mga nakikita ko kasi na bakit minsan yung mga ano po, yung especially yung mga mayaman, ganun na lang kadali magdesisyon sa kanila na umalis, lumabas. Especially po, ano po, yung mga kinokol talaga ni Lord. Ano po? Halimbawa po, kinol tayo ni Lord na mag-serve sa Kanya, sa ministry. Tinawag po tayo ni Lord na maging pastor. Ano po? Evangelist, teachers, prophet, apostol. Ano po? Ang nakakalungkot po kasi, parang ganun kadali mag-decide sa mga magagawa ng Panginoon na iiwan na lang ang Panginoon. Ano po? And ang isa pong nakikita ko, one thing, isang bagay na nakikita ko po is yun nga po, dahil sa, yung sinabi ng Panginoon kanina, ano po, kasi minsan, tinatawag tayo ng Panginoon na, praise God po rin na Lord, kung mayaman tayo na tinawag tayo ng Panginoon, may mga resources tayo, ano po. And pag yun na nga po, pag pumasok na si Satan sa buhay natin, yung kaaway sa buhay natin, ganun na lang kabilis, ano po, mag-decide tayo minsan, ano po. Yun. At ang tanong po ngayong gabi is, paano po ba yung tamang pag-seek sa kingdom ng Panginoon? Kasi sinasabi dito ni Jesus, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ano po ba yung mga pamamaraan para po tayo masik si Lord? Ano po, maski mayaman tayo, na dumarating tayo sa mga problema, mga pagsubok, mga suliranin, ano po, halimbawa na open tayo, ano po, paano po ba yung tamang pamaraan ng paglapit sa Panginoon? Ano po? At unang-una po dyan, sa sinasabi ng Panginoon, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Paano po ba natin lalapitan si Lord kung tayo po ay sinusubok ng pagkakataon? Ano po? Sample po, tayo po ay mayaman at tayo po ay dumaranas ng pagsubok. Magdedesisyon po ba tayo sa sarili lang natin? Siyempre po, tatawag tayo sa Panginoon. Ano po? Punta po tayo sa Lamentation chapter 3 verse 57. Sinasabi po din ni Lord, ikaw ay lumapit nang ako'y tumawag sa iyo, iyong sinabi, huwag kang matakot. Yun nga po, ano po, unang-una po na dapat po natin gawin, ano po, pag dumaranas po tayo ng pagsubok, kailangan po lumapit po tayo sa Panginoon. Tumawag po tayo sa Panginoon. Ikaw ay lumapit nang ako'y tumawag sa iyo, iyong sinabi, huwag kang matakot. Ano po? Hindi ko po alam kung sino yung ano dito sa Lamentation, but sinasabi niya, nung tumawag siya sa Panginoon, sumagot yung Panginoon sa kanya. Sabi po ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot. Ano po? Punta po tayo sa Daniel chapter 8 verse 16. Sabi po dito, narinig ko ang tinig ng isang tao sa may pangpang ng ulay. At ito'y tumawag at nagsabi, Gabriel, ipaunawa mo sa taong ito ang pangitain. Amen po. Si Prophet Daniel po, ano po, makita po natin dito, tumawag po siya sa Panginoon. Ano po? At tinugong po ng Panginoon, pinababa po niya si Archangel Gabriel, at ipinaunawa po niya
kay Daniel yung pangitain. Kasi tumawag po siya, ano po, sa Panginoon. Punta po tayo sa Joel chapter 1 verse 14. Sabi po dito, magtakda kayo ng pag-aayuno. Tumawag kayo sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang matatanda at ang lahat ng naninirahan sa lupain sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos at dumaing kayo sa Panginoon. Amen po. Makita po natin dito ano po sa Book of Joel, ano po, tumawag silang lahat, yung mga matatanda, yung mga naninirahan, lahat po sila tumawag sa Panginoon at dumaing po sila. Yung po yung instruction, dumaing kayo sa Panginoon. Ano po? Amen po. Punta po tayo sa Matthew chapter 26 verse 53. Matthew chapter 26 verse 53. O sa akala mo ba hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel? Ito po yung si Jesus. Ano po, yung time na dinakip na siya. At sobrang grabe na panggigipit na po yung ginagawa sa kanya. Ano po? But makita po natin dito, Panginoong Hesus mismo, tumawag siya sa Panginoon. Ano po? But sabi pa nga ni Lord, pwede siyang tumawag, pwede siyang magpadala ng backup, ano po, para tulungan siya. Ano po? Pero hindi niya po ginawa yun according dito sa story na to, ano po. Para lang sa kapakanan natin. Pero what I'm trying to point out is, ano po, si Jesus, tumawag po siya. Pwede niyang pababayan ng Panginoon yung tulong galing sa langit. Ano po? Yun po. Ang Panginoong Hesus na mismo, ano po, tumatawag sa Panginoon. Punta po tayo sa Isaiah chapter 65 verse 24. Chapter 65 verse 24. At mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako, sabi ng Diyos Ama. Samantalang sila ay nagsasalita ay makikinig ako. Ulitin ko po, at mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako. Samantalang sila ay nagsasalita ay makikinig ako. Ano po, yun po, yung Diyos Ama natin, ano po, na ating pong tinatawagan lagi sa araw-araw. Sinasabi po din bago pa sila tumawag, sinasabi ng Diyos Ama, sasagot siya. Samantalang sila yung nagsasalita, habang tayo po yung nagsasalita, makikinig daw po si Lord sa bawat hinaing natin. Ano po? Punta pa sa Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Yan po, ano po. Again, ang Panginoong Hesus, ini-encourage po tayo, tumawag tayo sa Kanya at siya po ay sasagot sa atin at ipapahayag niya po sa atin yung mga makapangyarihang bagay na hindi pa po natin. Ano po. Punta po tayo sa Psalms 118:5. Tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Amen. Praise God po rin po, Lord. Ano po? Makita po natin dito, ano po, sinasabi ng salita, tumawag si Haring David kay Lord mula sa kanyang pagkabalisa. Ano po, kung tayo po ay nababalisa, wag po tayo magdalawang isip na tumawag po sa Panginoon. Ano po? Pares po ni Haring David. At sinagot ako ng Panginoon. Ano po? Sinagot, kung paano po sinagot si Haring David ng Panginoon, ganon din po tayo. Ano po? Kasi isa lang po yung Diyos na Diyos Ama nating lahat. Ano po? At inilagay ako sa maluwag na dako. Amen. Praise God po rin po, Lord. Punta po tayo sa Psalms 138:3. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, yung pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Amen po, ano po. Again, si Haring David, noong time po na siya daw po ay tumawag sa Panginoon, siya ay sinagot ng Panginoon at siya ay binigyan ng katapangan, kalakasan sa kanyang kaluluwa po. Ano po? Amen. So, kung tayo po ay
naduduwag, ano po, tumawag po tayo sa Panginoon. Kung nahihina po tayo, humingi po tayo ng kalakasan sa Panginoon. Ano po, si Haring David, everyday po, lagi siya nagpipray, tumatawag sa Panginoon. Ano po, kasi lagi siya nakikipaglaban, buno, ano po, sa mga kaaway. Ano po. At yung kalakasan niya po, at yung kanyang katapangan, ay makita po natin dito is galing sa pamamagitan ng pagtawag niya sa Panginoon. Ano po, kung tayo po yung pinanghihinaan ng loob minsan, tumawag po tayo sa Panginoon. Ano po, punta po tayo sa Isaiah chapter 55:6. Punta po tayo sa Isaiah chapter 55 verse 6. Inyong hanapin ng Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya. Amen po, ano po. Si Isaiah po, no? Si Propeta Isaiah, ini-encourage po tayo, no po. Inyong hanapin daw po natin yung Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Malapit lang po ang Panginoon. Ano po? Pwede po natin siya tawagan everyday. Ano po? 24/7. Amen po. Punta po tayo sa Psalms 18:6. Yun pa. Yun na yun. Psalms 18:6. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon. Sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. Mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig. At ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig. Amen po. Ano po? Makita po natin dito po yung si Haring David sa kanyang kapanglawan ay tumawag po siya sa Panginoon. Sa kanyang Diyos ay humingi po siya ng tulong. Ano po? At sa kanyang templo daw po siya ay pinakinggan, napakinggan ng Panginoon yung kanyang tinig at yung kanyang daing ay nakarating sa pandinig sa tenga ng Panginoon. Ano po? Punta po tayo sa Psalms 50:15. Psalms 50:15. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Amen po. Ano po? Makita po natin dito po, ano po, ang Diyos Ama mismo, ini-encourage tayo, tumawag po tayo sa araw ng ating mga kabagabagan. Kabagabagan. At ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Ano po? At yun po yung salita ng Panginoon, ano po? Para sa atin po, ano po? Punta po tayo sa Psalms 56:9. Kung magkagayoy tatalikod ang aking mga kaaway sa araw na ako'y tumawag, ito'y nalalaman ko sapagkat ang Diyos ay kakampi ko. Amen po. Ano po? Kakampi po natin ng Panginoon. Ano po? Yung mga kaaway po natin, kung tatawag po tayo sa Panginoon, ano po? Pares mo ni Haring David, ano po? Alam ni Lord, ano po? Na kailangan natin ng saklolo, ano po? Pares po ni Haring David. Kailangan lang po natin talagang tumawag, ano po? Sa Panginoon. Kasi yung kakampi po natin ay ang Panginoon. Hindi po natin siya kaaway, ano po? And after po natin tumawag kay Lord, ano po? At pag sinagot na po tayo ng Panginoon, punta pa tayo, kailangan po natin i-test. Ano po? Yung mga yung punta pa tayo sa 1 John 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan
ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ano po? Maliwanag po yun, ano po, maliwanag naman po sa atin yun, ano po. Sinasabi ng salita ng Panginoon, huwag daw po nating paniwalaan yung bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ano po? Amen po? Ano po? Sapagkat marami lumitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Amen po? Ano po? Share ko lang po, yun nangyari sa akin. Ano po? Matagal na po to. Bago po ako, may church po kasi kami dati, pero noong time na yon, kasagsagan po ng paggalaw ng Panginoon, yung pag-move ng kanyang Holy Spirit, ano po, and isa po dun sa mga pagsubok na yun na dumating sa akin is, noong time na yun, pinapalipat na po ako ni Lord ng church, ano po. That time kasi, meron ng church sa Umabay, ano po, doon po sa lugar nila Estela. And dun, may time na nagsusoking po kami doon. Kasi malakas yung presence ni Lord. Yun po. Pagpunta ko po doon, may isang bata doon, sinabihan ako na umalis ka na doon sa church mo, sa baba. Kasi yung church po namin dati na doon sa baba. Tapos doon po ako ng problema. Pagbalik ko po doon sa baba, sabi ko po sa mga kasama ko, mag-pray po tayo, mag-pray tayo, mag-pray kayo. Siguro mga 7 yun, 8 yung sinabihan ko na mag-pray ng mga kapatiran po. And isang way po, instruction ko po sa kanila, huwag kayong magpe-pray ng may sama yung loob nyo, may hinanakit kayo. Kasi pag ganon, sabi ko po sa kanila, hindi magiging effective yung pagdulog natin sa Panginoon. Kasi alam ko na, sigurado yun, madidipal dyan. Kasi kung pagpe-pray kami na may mga sama ng loob ko, may masakit, kanila na ipag-pray nyo nga kung talagang pinapalipat na ako ni Lord dun sa taas. So yun po, church, nag-pray sila. After po nilang mag-pray, lahat po, kada isa sa kanila, may revelation po na pinakita sa kanila. Isa po dun sa mga revelation na yun, nakita niya ako, naglalakad ako, may dala akong bag, papunta ako dun sa church namin sa baba. Pangalawang revelation, nakita ako, pinakita ni Lord daw sa kanya. Pinakita ni Lord sa kanya yung sibulat sa sibula nung time na nagsiserve pa ako dun sa church na yun. Sa baba po yun. Sa baba po yun dating church namin. Pangatlo doon, pinakita ni Lord sa kanya na nakatayo ako sa pulpit. Yun. Tapos, basta marami pa po yun. Lahat po sila may revelation na galing kuno kay Lord. Yun po. So, that time po talagang medyo dikit yung revelation sa baba sa church dati ko po at yung sa taas na church. And yun po yung isa sa mga pagsubok talaga na inano ko, kung talagang sino yung pipiliin ko, kanino yung revelation na tama. Ano po, syempre po, sa decision ko po, nag-decide po ako according doon sa sitwasyon, hindi po doon sa revelation. Ano po, kasi yun po pwede po tayong dayain na kaaway Pwedeng magbigay yung ng same revelation yung kaaway sa atin. Para po tayo, ay linlangin. Pero sa akin po kasi, sa part ko po kasi, nagdesisyon talaga ako based doon sa truth po, at doon sa sitwasyon na nangyayari po, that time. Kaya po, sa sarili ko po, praise God, purihin ang Diyos. Napili ko po talaga yung tamang revelation talaga, na galing talaga kay Lord. Yun po. And that time po kasi, praise God, purihin ang Lord. Isa pa sa mga nagdagdag ng backup talaga dun sa decision ko po na lumipat talaga, umalis talaga dun sa dating church namin is tawag dito. Sa spiritual realm po kasi, nakita nung isa dun sa mga kasama namin, may, sa likod nila habang nag-pray sila, may demonyo na may hawak siyang pana. At kada isa sa kanila pinapana sila. Yun po, At yun po yung deception, pandaraya na kaaway, Kaya nga po sinasabi ng salita po, i-test po natin yung mga spirit, yung spirit. I-test po natin yung every spirit. And yun po. So yun. So dito po kasi sinasabi ng Panginoon, subukin natin yung mga espiritu talaga, yung spirit, And again, wag po tayo magpapadalos-dalos ng desisyon kasi yun nga po. Suriin talaga natin,
Magano po talaga tayo. Seek po talaga natin si Lord. Yun po. Again, test the spirit po. Ano po? 1 John 4:1. Yun po yung importante. Pangatlo po, paano ba natin isisik yung kingdom? Punta po tayo sa Matthew chapter 7 verse 7. Matthew 7 verse 7 po. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Ano po? Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutoktok ay pinagbubuksan. Ano po? Sabi po sa 9, meron bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak ay batong ibibigay? Ano po? Sabi po sa 10, o kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas. Sabi sa kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Ibe po, ano po. So humingi po tayo kay Lord. Ano po? Huwag po tayo magdalawang isip. Humingi kay Lord. Punta po tayo sa Matthew chapter 5 verse 8. Sabi po ni Lord dito, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano po? Sa pagdulog po natin sa Panginoon, sa lahat po ng mga suliranin natin sa buhay, isa po dyan is kailangan po may malinis po tayo ng puso. Ano po? Para makita po natin si Lord. Ano po? Kasi gaya nga na example ko po kanina, ano po, sa mga kasama ko dati, hindi po namin na meet yung gusto naming mahingi kay Lord. Kasi po, noong time na nag-seek sila kay Lord, ano po, hindi po malinis yung kanilang puso. Ano po, that time, ayaw nila akong paalisin. Yun po, so, that time talaga, sabi ko, hindi talaga mangyayari to. Kasi yun nga po yung sitwasyon namin that time. Pero, eto po, again, sinasabi po ni Lord, kailangan po meron tayong malinis sa puso. Ano po, kung lalapit po tayo sa kaharian ng Panginoon. Kasi hindi po tayo makakatanggap ng gusto nating sagot sa Panginoon. Ano po. Punta po tayo sa Jeremiah chapter 17 verse 7. Ano po, dito po, we have to trust God. Kailangan natin, we have to believe and we have to rely, ano po, sa Diyos. Sabi po dito, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ano po, napaka-importante po, very very important po, ano po. Kailangan po na yung trust po sa Panginoon, yung po talaga magbubukas ng pintuan ng kaharian ng Panginoon. Ano po? Lalo na po kung nakikita ng Panginoon, hindi po natin madadaya ang Panginoon. Kung 50-50 po yung trust natin sa Kanya, 50-50 rin po tayo sa Kanya. Ano po? Pero kung once na makita po ng Panginoon na yung pagtitiwala po natin sa Kanya ay buong puso at isip at kaluluwa natin, buong buhay natin, pagkatao po natin ay ipinagtitiwala po natin sa Panginoon, rest assured po, ano po, makakaasa po tayo, ano po, na tayo po pagbubuksan ng Panginoon yung Kanyang kaharian. Ibubuksan niya po yung pintuan ng Kanyang kaharian. Kung nakikita po na sa puso natin ng Panginoon na yung pagtitiwala po natin sa Kanya ay 100% po. Ano po, walang labis, walang kulang. Ibe po. Ang sumobra na lang yung pagtitiwala natin, ano po. Pero wag lang kukulangin. Ano po. Again po, we have to trust God, we have to believe, we have to rely sa Kanya po. Ano po. Mapalad ng mga tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ano po. In times of trouble po, maski anong sitwasyon, papuyan ng problema na meron tayo, ano po, isa po sa mga maraming hinihingi na gusto makita ng Panginoon is yung unang-una po nagtitiwala po tayo sa Kanya. Pangalawa po, yung pag-asa natin talaga nasa Kanya na nakikita po talaga ng Panginoon yun. Kasi pag wala po yung trust at yung pag-asa natin na gusto makita ng Panginoon, baliwala po yung pagsiserve natin sa Panginoon. Para po yung building na naguho, ano po. Pag ganun po tayo sa Panginoon,
Ano po? Again, we have to trust God. We have to believe in Him. And we have to rely sa buong araw ng ating buhay, ano po, sa Panginoon. Wala po tayong ibang aasahan o pagtitiwalaan, kundi siya lamang po, ano po. Lalong-lalo na po in times of trouble, ano po. Punta po tayo sa Proverbs 29:18. Kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Keeps the law. Ano po? Isa pa po sa pinaka-importante is yung sumusunod po tayo sa kautusan ng Panginoon. Kasi po, pag walang kautusan ng Panginoon, sa puso natin, wala pong pagsunod sa puso natin sa kautusan ng Panginoon. Ako po, yun na talaga. Yun na po talaga ang katapusan. Very, very important po. Ano po? Yung pagsunod po sa kautusan ng Panginoon. Yun talaga. Ito po. Yun po talaga yung pinaka-importante sa lahat. Importante po lahat. Ito po yung isa sa pinaka-importante. Yung keeping the law. Ano? Ulitin ko po, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Ano po? Pinaka-importante po sa lahat ng mga importante. Ano po? Yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Punta po tayo sa Proverbs 28:14. Mapalad ang tao na sa Panginoon ay natatakot tuwina, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang puso ay mahuhulog sa sakuna. Ulitin ko po, mapalad ang tao na nasa Panginoon ay natatakot tuwina, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang puso ay mahuhulog sa sakuna. Ano po? Isa pa po sa kailangan natin, ano po, is yung fear, takot sa Panginoon. Ano po? Kasi kung hindi po tayo natatakot sa Panginoon, nako po, wala na talaga. Ano po? Isa pa po sa lahat ng pinaka-importante, ng mga importante, is yung magkaroon, yung takot po sa Panginoon. Yun po talaga. Ano po? Kasi kung hindi tayo natatakot sa Panginoon, wala. Wala talaga. Wala po talaga. Sayang. Sayang lahat ng pinaghirapan natin. Bali, wala po yun. Hindi po tayo makakonect talaga sa Panginoon kung hindi po tayo natatakot sa Kanya. Again, mapalad po ang tao na sa Panginoon ay natatakot tuwi na. Sinasabi po ng salita everyday. Ngunit siya nagmamatigas ng kanyang puso ay mahulog sa sakuna. Ano po? Amen po. Punta po tayo sa Psalms 128:1. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Yun po. Yung mga takot daw po sa Panginoon, mapapalad sila. Sinasabi po ng salita ng Panginoon. Sinasabi ni Haring David, ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Ano po? Again, yung takot po sa Panginoon at yung paglakad po sa kanyang daan. Ano po? Isama po natin yun sa buhay natin. Amen po. Punta po tayo sa Proverbs chapter 8 verse 34. Isa pa po sa mga kailangan, ano po, sa pagsik ng kingdom ng Panginoon is kailangan po we have an ear that listen. Ano po? Kailangan po nating makinig. Palad ang taong nakikinig sa akin na nagbabantay araw-araw sa aking mga tarangkahan na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Panginoong Diyos na mismo po nagsasabi po na po na kanyang salita, mapalad ang taong nakikinig sa akin. Very, very important po, ano po, sa lahat ng importante is yung nakikinig po ang isang tao sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi po tayo nakikinig, isa pa po yun. Isa pa po yun. Isa pa po yun. Ano po? Yung, kung, again, kaya nga po, in-encourage sa ng Panginoon, mapalad ang taong nakikinig sa akin. Ano po? Very, very important po. Yung may tengang pandinig, yung tenga na merong pandinig. Ano po? Kasi, yun po, ano po, hindi po lahat
Meron naman pandinig, pero ayaw lang makinig. Yun po. But then again, sinasabi ng Panginoon, mapalad ang taong nakikinig sa akin. Amen po. Punta po tayo sa Proverbs 14:21. Hey! Ang humahamak sa kanya kapwa ay nagkakasala, ngunit ang mabait sa mga dukha ay masaya. Isa pa po sa pinaka-importante is yung magpatawad po tayo sa kapwa natin. Huwag po natin hamakin yung kapwa natin. Either mayaman man yan, mahirap man yan, mahirap pa sa pinakamahirap, pulubi sa kalye. Huwag po natin silang hahamakin. Ang humahamak sa kanya kapwa ay nagkakasala. Sinasabi po ng salita ng Panginoon. Ngunit ang mabait sa mga dukha ay masaya. Praise God po. Punta pa tayo sa Matthew 6:14. Sapagkat yung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Amen po. Magpatawad po. Magpatawad po tayo. Yun po yung isa sa mga factor para makapasok po tayo sa karya ng Panginoon, para magbukas po yung pintuan ng Panginoon sa atin. Para magsibabaan po yung mga banal na anghel ng Panginoon. Upang kanya pong suguin ang mga anghel na ito, para po tayo ay sagutin sa ating mga panalangin. Punta po tayo si James 1:12. Last na po ito. James 1:12 po. Thank you po. Patient under trial. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Isa pa po. Yun po. Sinabi na po ito ng Panginoon sa atin na daranas talaga tayo ng maraming pagsubok dito sa lupa. Kasi andyan po yung kaaway. And isa po sa parte ng pagiging Kristiyano is kailangan po nagtsatsaga tayo. Meron talaga tayong tiyaga, pagtitiis sa mga pagsubok. Kasi kung wala po tayong pagsubok, wala po tayong pagtsatsaga, pagtitiis sa mga pagsubok, madali po talaga tayong bibitaw. Napakadali lang pong bumitaw kung wala pong pagtitiis, pagtsatsaga sa Panginoon. Napakadali, sobrang dali. At ito po yung isa sa mga tag dito. Hinahanap talaga ng kaaway ni Satan sa mga mananampalataya sa Diyos, kay Jesus. Is yung patience. Yung patient under trial. Yung nagtitiis sa mga pagsubok. Kasi yun nga po, kung walang pagtitiis sa mga pagsubok, mahihirapan po tayo makapasok. Mahirapan pong magbukas yung karya ng Panginoon para sa atin. Kung wala po tayong pagtitiis sa araw-araw ng mga pagsubok, lalo na po pag yung medyo major talaga na pagsubok yung kinakaharap natin, at kung wala po tayong pagtitiis, mahirap talaga. Mahirap po. Sobra. Pero kung meron po tayong pagtitiis, again, sinasabi po ng salita, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Makikita po natin dito, importante po, very, very important po na tayo po ay magtitiis po talaga, sa lahat ng pagsubok, kung ano man yung pagsubok na yan, Sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Idugtong ko na rin po, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Importante din po yan, pag-ibig sa Panginoon. Siyempre po, kung may pag-ibig tayo sa Panginoon, nagtsatsaga talaga tayo. Ayun po. And, yun po. Yun lang po, yung salita po ng Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa word ni Lord. Again, ito po yung mga bagay na kailangan po natin, para po, masik natin yung kingdom ng Panginoon. Yun po.